Naku po mga tol, no? Pagkatapos ng eleksyon sa Taiwan, eto na, mukhang magsisimula na talaga ang kaguluhan. At pinalibutan ng China, mga kapatid, itong Taiwan. Sabi rito, Taiwan detects large-scale Chinese military activity on airspace after polls, mga kapatid, no? After election nila. At naku, sana wag naman, no? Pero ito, bibigyan natin to ng reaction video and commentary, mga kapatid, mula sa UNTV News. No, ito nga balitang to, mga tol. At sana talaga wag na dumating sa puntong hindi natin talaga gusto mangyari, mga tol. So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga kapatid. Yes, RK? Yes, Joselito, on Wednesday, January 17, Taiwan's defense ministry reported the detection of 18 Chinese Air Force planes engaging in joint combat readiness patrols with Chinese warships around. Di ba alam nyo naman, mga tol, ang ano natin, no, ang lagi nating sinasabi dito sa China na lagi silang nagpapakita ng ano nila, no, ng puwersa nila. Akala mo lagi sila sasabak sa gera, di ba? Kapag dadaanan ni halimbawa nila itong Taiwan, kumpleto sila sa ano, alam mo talaga susugod na sila sa gera. Kumpleto sila sa warship, submarine, mga fighter jet. So eto, mga tol, no, may na-detect daw na 18. Marami na 'yon, mga tol, no. Tapos may mga warship pa. So ito yung pinapangambahan, mga tol, kasi maliit na bansa lang talaga ang Taiwan kung tutuusin, mga tol, no. Pero ito nga ba talaga ay aatakihin ng China, mga tol, no? Ang kung itinuturing nilang probinsya nila itong Taiwan, syempre mga tao rin nila 'yon, mga tol, mga people nila 'yon. Chinese din dapat ang tingin nila sa mga 'yon. Hindi Taiwanese, 'di ba? Chinese din. Pero ito'y aatakihin pa talaga nila para makuha ang isla, mga tol. Ano sa tingin ninyo? No, balikan natin kaunti. Planes engaging in joint combat readiness patrols with Chinese warships around Taiwan. This marks the first major military activity following the recent Taiwanese election. China, asserting its sovereignty claims, has regularly deployed warplanes and warships to the region over the past 4 years. Matagal nang gustong kunin 'to ng China, kaso hindi rin sila basta-basta makaporma, na hindi natin alam kung ano yung mga isinasaalang-alang nila, mga tol. Pero eto kasing Taiwan, protektado rin 'to ng ano, no, ng US, kaya siguro yun din ang medyo pumipigil sa kilos ng China, mga tol. Pero yun nga lagi nating ipinapanalangin, mga tol, na kung hindi man natin sana ipagkakasala at 'wag sana, no, mangyari itong mga kaguluhan na 'to. Pero tulad nga lagi natin din sinasabi dito sa ating channel, kung ito'y kalooban ng Panginoong Diyos at ito talaga'y nakasulat naman sa Biblia, 'di ba? Ito yung mga palatandaan, mga tol, ng nalalapit na araw ng paghuhukom, no? So ayaw mo man, ayaw ko man, o ayaw man ng maraming tao, mga tol, hindi naman ang kagustuhan natin ang masusunod, mga tol, 'di ba? Kung ito talaga ay mangyayari, kailangan natin maging handa, no? Sa bawat isa sa atin dapat maging handa tayo, mga tol. Pero yun, may napanood akong balita, no? Sa umpisa pa lang ng taon na 'to, talagang tumaas na ulit ang presyo ng bigas. Isa yan sa pangunahing kailangan ng mga Pilipino, mga tol. 'Di ba? Wala pang giyera niyan, mga tol, o ano pa kaya 'pag nagkaroon ng giyera dito sa South China Sea, mga tol, 'di ba? Yung mga giyera nga sa malayo sa atin, mga tol, Ukraine at Russia, apektado na tayo nung mga simula nun, 'di ba? Sobrang tumaas ang gasolina nun, mga tol. Eto, 'di ba 'pag nangyari 'to, ewan ko kung ano magiging epekto nito sa atin. The Taiwanese military responded by sending its own forces to monitor the situation and activating air defense systems. The defense ministry emphasized that the security and prosperity of the Taiwan Strait region are interconnected with global development and stability, urging all parties in the region to share the obligations and responsibilities in maintaining peace. There was no immediate response from China's defense ministry on the said incident, but earlier on Wednesday, China's Taiwan Affairs Office stated that its position on using force to bring Taiwan under its control was directed at foreign interference and a small number of separatists. Hindi talaga titigil, mga tol, ang China, at seryoso sila doon sa kanilang sinasabi, mga tol. Lalo pat ngayon, no, na after nung problema nila dun sa dating presidente, yung babae, mga tol, at napalitan ng bagong presidente, at hindi pa rin nila bata, mga kapatid, no.
talagang hindi sila titigil at seryoso sila. Sabi nga nung, Chinese Foreign Ministry nila mga tol ano, yung independence daw na gustong, makamit ng, Taiwan ay imposible daw mangyari. So meaning talagang hindi sila papayag na tuluyang etong Taiwan ay mahiwalay sa kanilang bansa 'no. Kahit na sino pa ang humarang, kahit na sino pa ang, sumaklolo sa Taiwan ay ituturing din nilang kalaban mga tol at hindi sila papayag na makuha ang, Taiwan sa kanila. Kumbaga ang giit nila, "Amin 'to." 'No, hindi niyo puwedeng pigilan ang aming kagustuhan. Kaya nga kahit pa nga pagbati, 'di ba? US President, yung US binati yung pagkapanalo ng bagong, Taiwan President, nagalit sila. PBBM mga tol, 'wag na tayong lumayo. 'Di ba binati lang ni PBBM ang, bagong halal ng, Taiwan na presidente, nagalit din sila mga tol. Sa pagbati pa lang galit na sila. Lalo pa kaya kung talagang magpapahayag ka ng suporta sa paghiwalay ng, Taiwan sa China, 'di ba? Baka isa ka talaga sa atakihin din nila, sugurin nila kapagka nabaliw-baliw sila at talagang gumamit na ng puwersa mga tol 'no? So eto yung ano, eto yung mga matinding, kaganapan na 'wag naman sana mga tol 'no, pero posibleng mangyari, sooner or later mga tol 'no? Talagang hindi natin mapipigil 'yan kung hindi yan din naman talaga ang nakatadhana mga tol, 'di ba? So sana talaga ay, hindi maganap yang mga 'yan. Moreover, the office also mentioned the need to correct the Taiwanese population's biases against China. The United States, on the other hand, expressed its close monitoring of Beijing's actions and urged China not to use Taiwan's election as a pretext for escalation. Mhm, The U.S. State Department has emphasized the importance of maintaining the status quo and preserving peace and stability in the Taiwan Strait. mhm, Lai Ching-te, the president-elect of Taiwan, who will take office on May 20, has offered talks with China but has been rebuffed. He mhm. has stated that peace and stability across the strait will be maintained, with the future of Taiwan to be decided by its people. Mhm. Back to you, Joselito. Ang kinaibahan kasi mga tol 'no, kapag mangyari talaga ang, giyera sa panahon natin ngayon, hindi katulad kasi 'to nung, panahon dati mga tol, na puwede kang magtago lang, 'di ba? Magtago lang sa mga basement mo, magtago lang, sabi nga nung, sabi nga nung mga matatanda dati daw nung panahon ng mga Hapon, Second World War 'yun, eh. Kapag may dadaang hapon daw, magtago ka lang daw, takpan mo lang yung sarili mo ng yero gano'n, ligtas ka na, eh. Gano'n yung datingan daw dati. Kasi matitindi rin talaga yung mga Hapon, eh. Pero iko-compare kasi natin mga tol, yung mga kaganapan nung WW1 at WW2, kung mangyayari yung WW3 mga tol, iba na yung mga arsenal nila. Iba na yung mga weapon of destruction na nga kung tawagin mga tol, eh, 'di ba? Dati yung mga gusali, nakikita niyo yung mga gusali dito hindi naman matataas 'di ba, hindi naman gano'n katataas na mga skyscraper ang datingan. Pero napapabagsak nila sa mga tira ng mga ano nila, tora-tora pa yung dati 'di ba, tora-tora, mga tangke, kanyon. Yun lang yung ginagamit dati. Pero ngayon kasi iba na talaga yung mga gamit mga kapatid, matindi talaga magiging pinsala sa ekonomiya lalong-lalo na wala pang nangyayaring mga ganitong, giyera-giyera, ang hirap na ng ekonomiya mga tol, ang hirap na ng yung inflation rate sobrang laki 'di ba? Nahihirapan ang mga mamamayang Pilipino, nahihirapan hindi lang naman dito sa Pilipinas 'no, kahit sa buong mundo. Lalo pa kaya kung magkakaroon talaga ng, giyera mga tol. At eto na nga 'no, ang, China ay nagpaparamdam na sa Taiwan na talagang pinapakitaan na nila ng puwersa mga tol. Napakaliit na bansa lang nito 'no. At eto nga 'no, mga kapatid at, nakaka-detect daw sila ng 18 na military activity o 18 na warship mga kapatid. 'No, medyo kabado na sila diyan ngayon at siyempre tayo kinakabahan din tayo sa mga ganyang mga bagay dahil 'pag yan ay sumiklab, talagang ewan ko na lang kung ano mangyayari. Bilang isang Pilipino mga kapatid, ano masasabi mo diyan? Ako para sa akin mga tol 'no, panalangin ang sagot. Pero kung ano man ang propesiya, kung ano man ang nakatakda mga tol, hindi natin mapipigilan yan. Palatandaan kasi yan, eh. Bago dumating ang araw ng paghuhukom, bago dumating ang araw na ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus,
mangyayari ang mga bagay na nakasaad sa Bible, mga tol. Paglaganap ng mga sakit, hirap, taggutom, mga iba't ibang lindol, kalamidad, 'di ba? Aalingaw-ngaw ang mga digmaan. Hindi natin mapipigil lahat ng mga 'yon, mga tol. Ang kailangan nating pagfokusan is yung kalagayan ng ating mga kaluluwa, hindi yung hindi yung mga bagay dito sa lupa, mga tol. So yun lang ang aking masasabi diyan. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.